Same. Ito, ang tawag ko rito ay Freedom Wall. So, Freedom Wall to ng mga street children dito. Ang mga bata nagsulat nito o nag-drawing ay ages of 5 to 12. So, dito natin makikita kung bakit significant ito. No? Malalaman natin kung ano yung kanilang mga behavior towards sa future nila, past and present. Makikita natin dito kung yung, ano ba yung mga pangangailangan, mga basic needs nila. No? Kasi nagtuturo nga tayo ng karapatang pambata. So, dito malalaman natin ano yung mga pangangailangan nila sa buhay. Kasi nga alam nila, nasa kalye na sila, hindi na ibibigay yung mga pangangailangan nila masyado. So, ito yung mga simbolo. No? Ito very significant. Tingnan natin. Halimbawa, ito, bahay, di ba? Tapos may nanay, tatay, no? Yung mga bata nasa kalye. And they also dream for a house, no? Na makatira sila sa isang bahay. May mga puno, no? Sadali man. Oh, tapos may mga puno, no? Environment, talagang gusto nila magandang environment nila. Siguro nakita natin, ito parang may sementeryo, no? Ang kali siguro is like death to them. Hindi maganda. Sa kabila naman, makikita naman natin dito. May bulaklak, no? Bulaklak is ang kalagayan sa kanilang bulaklak marahil is that they want to live in peace kasi gusto nila mabuhay pagkat ang halaman ay buhay. So gusto nila mabuhay ng mas maayos pa, hindi sa kalye. Hindi ka natatakot matulog sa kalye? Hindi. Bakit hindi? May mga kasama naman ako eh. Mga kasama ka naman. Paano pag umuulan? Saan kayo? Sa may silong. Silong ng puno? Hindi, sa Yalex. May tumutulong naman sa inyo. Opo. Sino tumutulong sa inyo? Marami. Ano kayo kumakain? Nangangaroling. Nangangaroling sa... Jeep. Magkano naman kinikita mo sa isang araw? Kahit magkano. Minsan wala. Minsan wala. Paano pag wala kayong kinita? Paano kakakain? Hingi ako sa sa may nanay ko. Anong trabaho ng nanay mo? Wala. Pamilya rin. Nandiyan ang buhok ko. Parang yung Wala daw ang damit namin eh. Damit namin pinakulan. May bata nagpapa-impress, di ba? Ako may ginagawa ko noon eh. Siya nakaupo dyan, nakita ko. Nagbabasa siya. Saging. Saging. Talagang sinisilabi kay niya, saging. Until finally, saging. Tapos napansin ko, teka muna, parang
English yata yung hawak-hawak siya libro, di ba? Nung tinignan ko yung libro, laki nung nakalagay doon, banana. Sabi ko, niluloko mo naman ako eh. Hindi naman saging nakalagay, banana eh. Ayan o, banana. Sagot niya sa akin, kuya naman eh. Hindi naman yan ang binabasa ko eh. Binabasa ko yung drawing. Ladies and gentlemen, it's my great privilege to announce the CNN Hero of the Year. The CNN Hero of the Year is Efren Peña Florida. So, I went into drugs, no? Nagka-cater na ako ng mga pedophiles, callboy, nambubugaw ako, way back late 70s, no? Nagpupunta kami ng Boracay, nag-guide ako ng mga pedophiles ng mga turista hanggang Sagada, Puerto Galera. So, masarap ang buhay ko no kasi nakuha ko yung gusto ko. Ako si Dodos de la Cruz, isang pioneer na street educator sa Philippine National Red Cross. Right now, I'm teaching in the academy. And I'm still a freelance artist, visual artist pa rin ako. Street education actually started in the Philippines in 1990. By that time, volunteer ako sa isang street children's shelter as an art therapist. So nung binuksan ng Philippine National Red Cross yung kanilang street children program, ako yung one of the first, I think there's about 40 of us who was first recruited by the Philippine National Red Cross. Simple lang yung buhay namin, mahirap lang kami. Nanay ko ay labandera, ang tatay ko tricycle driver. And tatlo kami magkakapatid. Tapos, pinalaki ako ng nanay ko saka ng tatay ko na, na piliin yung edukasyon. Kaso, syempre, dahil sa hirap sa buhay, financially, hirap ang parents ko na pag-aralin kami tatlo sabay-sabay. So, talagang hindi kaya ng parents ko. Muntik na akong hindi magtuloy ng school dahil nga nabubuli ako sa school. At tinatamad na ako, ayoko na mag-aral. So, at least ako of dropping out, and then meron taong tumulong sa akin, change yung yung perspective ko, and then eventually naging volunteer ako sa sa mga pagtuturo sa kalye doon sa mga batang at risk of dropping out. Yung Kariton Classroom idea na nag-evolve. Na-involve kami sa street education noong 1999. So dala namin yung camping bag, tapos 2003 nag-pedicab kami, so padjak. Kaso nung nagpapadjak kami, malimit kami maflatan ng gulong. So, kasi mabigat yung mga dinadala na yung mga school materials, pagkain, books, notebooks, lahat eh. So, tapos yung kadena pa laging nasisira, tapos yung manibela, hindi na mai-maneuver ng maayos. So, ngayon, isa sa mga volunteers namin, or yung set ng officer namin that time, 2007, sabi, kuya, bakit di natin gamitin yung kariton? Kasi, yun eh, hindi siya mapaflatan. Tapos, madali siyang i-maneuver, pwede siyang sumingit sa mga gilid-gilid ng kalye. Tsaka marami tayong pwedeng magtulak. Kasi pag sidecar, isa lang nagpepedal eh. So, tapos, idea na namin yung maglagay ng shelf doon, blackboard, tapos ilagay yung mga school materials. So, mas naging madali sa amin i-travel yun. Kaso nga lang, mabagal. So, hindi yun, hindi kagaya nung sidecar noon, medyo mabilis. Saka wala rin naman kami pambili ng tricycle, ng motor, or ng jeep na pwedeng gamitin. So, kasi mga bata pa lang kami noon eh. Resources-wise, hindi talaga kakayanin. So, Kariton lang yung available na vehicle. So, minaximize namin yung kung anong meron kami. So, naging tool namin yun para dalhin yung edukasyon sa kanila. Ako nga pala si Butch Nerha, or Tatay Butch kung tawagin ako dito sa area ng Binondo at Divisoria. Isa ako yung street educator na freelancer. Ang kinikater ko mga areas na ito ay mostly
nanggagaling mga bata, nanggagaling sa mga urban poor areas tulad ng Paseco, Parola at Tondo. A former street child ako, isa rin akong orphan. Ang mga kamag-anakan ko ang nagkalinga sa akin. Nakakapag-aral naman ako sa elementary na maayos, no? Special school ako, pero siyempre ako'y palagi nag-aalangan pag nasa loob ako ng pamamahay namin kasi yung structure ba, no? Yung disiplina ng aking tita talagang mabagsik. So parang ayaw ko ng gano'n, kaya pandilatan ka lang yun ng mata, parang nervous na ako. So madalas ako mag-rest noon at na-experience ko talaga ang tumira sa mga urban poor areas ng Maynila. Kaya nakita ko yung kahirapan. Mismo yung mga kaklase ko mahihirap din. Nung araw kasi yung mga street families, meron silang malaking kariton at yun ang bahay nila. Noong late 70s, tambay na nga ako noon, no, sa Luneta Park, Ermita, Malate. So paggabi kasi, ando din ako sa Luneta Park. Tapos pag may pera, ando ka sa mga disco. So kung nasa ng mga customer na mga pedophiles, ando din ako. Masarap kumita ng pera nung araw eh. Libre ang droga, ang daming kaibigan, masaya. So walang structure, nagagawa ko yung gusto ko. Isang araw eh, may mga social worker ng isang NGO na ang pangalan ay Tahanan Outreach and Projects and Services, which is run by the former Justice Agraba. So na-meet ko mga social workers nila. Ako kasi yung leader ng mga 10 bata na pag wala kami kinita, nangingigil kami sa mga callboy. So, kinumbinsi kami lahat na magpunta muna ng shelter pansamantala para makita kung ano mga pangangailangan namin. So, lucky enough kami dalawa na madala doon kay Father Ben Veliote. Isa siyang Jesuit na pare. So, by that time, parang natatawa ako na nagtataka bakit dadalhin ako sa pare. Pero, ganun pa man sabi ko, why not try it kasi wala naman siguro mawawala sa akin. So nakita ko ang faith ng paring ito, hindi siya yung pari lamang na, alam mo, may kotse, may bahay na maayos, malaki ang pondo. Hindi siya ganon, napaka-simpleng pari niya. Marami ako natutunan sa kanya, no? Sa pagiging makatao, no? Maka-Diyos. So actually, itong aking ginagawang Street Children program na ito ay, ano ito eh, in tribute ito sa kanya rin. Kung ano man yung ginawa niya sa mga kabataan ay sinusunod ko lamang. Ako po si Makungoy, nakatambay dito, mag-Jonesville. Nagtitinda po ng solvent. Sino yung mga pinagbebentahan? Kalimitan. Oh? Sino yung mga pinagbebentahan? Sila rin po. Mga bata rin dito. Saan mo nakukuha yung solvent? Nagagaling po ngayon sa Parola. Magkano naman yung bentahan ng solvent? Depende po sa kung kunyari, may nagkain ng 1 piso, 10, ganyan. Gano'ng katagal ka na nagbebenta ng solvent? Mga 3 years na rin po. Magkasubukan na tayo! Building, babagsak ko! Layo kayo dyan! Sasaluhin ko! Layo kayo dyan! Yung building! Babagsak! Pabantayan ko! Kayo talaga, tanghaling tapat, aga-aga niyan. Ha? Ay, aga-aga niya na. Tama ko doon mamaya alas 9. Bakit may walay sa inyo si Katkat? Siguro gusto makapag-solvent. Kaya kami. Pinagbabawalan nga namin yung tayo mag-solvent. Yun naman yung Kasama na naman si ano eh. Tama siya, sir. Kung bata sa kalye, 15 pesos lang makakabili ng rugby. Di ba? At ang philosophy nila, bakit kasi namali mo siyang 15 pesos, hindi siya bumili tinapay. Bibili kong rugby. Bakit? Kasi pag sabog na ako sa rugby, una, hindi ako nakakaramdam ng gutom. Pangalawa, sabog ako. Trip. Pangatlo, makapalamukha ako para magpalimos ulit.
Nakakahiya raw kasing magpalimos. Pero pag naka-rugby na, makapal na mukha, pwede na magpalimos. 'Di ba? So, magpapalimos siya, may 15 pesos siya, magra-rugby yan. Pag sabog na siya, papalimos siya ulit. Yung iba, awang-awa sa kanya, bibigyan siya pagkain. So, may pera na siya, may pagkain pa siya. Makapal pa mukha niya. May pambili pa siya ulit ng second hit. Pag bumaba yung tama niya, bibili na siya ulit ng bago. Naging routine. Yung rugby nila, yung paggamit nila ng solvent, unlike the typical addict na nagde-drugs yan dahil trip eh. Sila, nagde-drugs sila for survival. Minsan, natutulog minsan kami doon sa base, no? Sa Malate, sa Mabini, may shelter doon eh. May kakatok sa'yo madaling araw. As in, naliligo ng dugo, di ba? Shucks, ano to, di ba? Ba't ka naliligo? Natutulog ako, kuya. Tapos pinalo ko ng hollow block sa ulo. Hindi ko alam kung sino yun eh. Ang hirap kasi pati ikaw sumasabog ka dahil doon sa dugo, ando doon yung amoy ng solvent o nung rugby na tinitira nila eh. So during the time na you're applying first aid, you're directly sniffing the blood and everything. Pati ikaw sa sabog. Kasi the effect of volatile substances runs in the blood. Nagdudugo yung ulo. Siyempre, naaamoy mo yun. And every time you encounter a street child, lumalabas yung pagiging street educator mo. So, it's not a matter of being a full-time street educator or a part-time street educator. It's a passion. It's the desire to help kids to share whatever education you could give them. Hindi kagaya ng regular job yung pagiging street ed na pag-uwi mo ng bahay, hindi ka na street educator. It's all in your system. Yung relationship na hindi lang teacher sa kanila, kung hindi alam nila na kami yung mga tutulong sa kanila para maging maayos yung buhay nila, para mabigyan sila ng opportunity ng magandang edukasyon in the future. So may trust na nabubuo between us. At syempre yun naman yung promise namin sa kanila eh, na hindi namin sila pababayaan. Tinatawag ko ang aking gawain ito ay isang faith-based. Katulad din ng ginawa ng pare. Faith-based ang kanyang ginagawa. Wala itong pondo. Directly, may mga tulong ako nakukuha sa mga kaibigan ko, close friends. And wala akong sinisweldo, kaya nasabi ko. Pero, bihira itong gumagawa ng ganito. Alam mong street educator, hindi lamang knowledge and skill, kundi meron siyang puso talaga. You have the passion. The passion na maintindihan at mahalin lalo sila ng kapuspalad ng mga street children na ito. Sa akin lamang as a counselor, sa akin kasi pakikinig lang, palagi ako nakikinig. Be a good listener to them. At malalaman mo yung mga problema at malalaman mo kung anong naramdaman nila. Malalaman mo kung anong ginawa nila sa problema nila. Ano bang gusto nilang gawin sa problema nila. Ano bang plano nila sa buhay. Sila lahat ang gumagawa ng plano nila sa buhay. Ako, namamagitan lamang. At sa abot kaya ko, tinutulungan ko sila. Lalo na yung madala sila ng shelter, kasi doon may bibigay mga needs nila, pangangailangan nila, edukasyon, pagmamahal, may bubong silang matitirhan, may tubig, may medical health. Iyan ang mga pangangailangan ng mga bata. So basically, nagtuturo kami ng rights of the child din. So diyan nauuwi lahat ng mga adhikain ko. Nagkakaroon ako ng maganda relasyon sa mga street families, mga food chains, mga security guards, barangay. Nagne-networking din ako sa kanila. Pwede itapo mo yan? Kasi nag-usap mo si Grandeza, yung police. Sabi ko rin, nag-iyosi Roy Matata doon. Pero nag-iyosi kaya doon sa police Ano to? Paracetamol? Paracetamol? Para sa lagnat? Punta ba sa kapatid? Naligo ako. Wala na nagpupuntang tayo. siya ngayon bibili niyan. Sige, ano ko na sa asawa ko, text ko. Iabot ko sa inyo, ha? Tayo. Gagawin namin. Ano yun? Fluoxacillin, ano? Kakailing. Ganyan. Ganun ko ka-Facebook yan Pag-usapan natin isang araw kung nakapag-grade 1 na ba? Marunong magsulat, magbasa.
marunong magbasa at sulat. Oo, yung isa ko nga, magaling, napula ko ngayon. Sana sinabi mo sa akin, mas maaga. Ano nga, Para nung pasukan, pasok sa grade 3, sana sinabi mo sa akin bago nagpasukan, na ipasok natin siya. Ay! Ka dito, mamaya. Sino yan? Sino yan? Sino yan? Sino yan? Atay mo. Huwag ka ang lakas ng amoy ng solvent. Time changes. Nagkaroon ako family. Nagkaroon ako mga anak na anak ko talaga, biologically. So, medyo, I have to find space and time for my family as well. Kasi nung 1990s, binata pa ako nun, so, wala akong iniintinding ganun. I have to find means to raise a family, so, nahati na, hindi na ako ganun ka full-time. As a street educator kasi, yung aking sakripisyo talaga, yung aking pamilya, no? Minsan nagpapabayaan ko. Pero gaya naman, kung bakit naman kasi ganun din, no? Hindi ko naman talaga sila totally sinasabing napapabayaan. Kumbaga yung aking panahon lamang, majority of my time talaga ay nandirito sa mga street children. Minsan ang asawa ko, hindi kami magkaintindihan, no? Kasi nga, hindi naman kalaki ng sweldo. Until such time nga, umalis na ako doon. So, normal lang yun na magtalo kayo ng aming mag-asawa, no? Parang nasanay na ako. Sabi mo, tinapos. Ate, guya, kahit konting barya lang po, pangkain lang po. Hoy, wala ba magtatawag dito? May pasahero! Punuin niyo naman to! Tawag ng pasahero! Hoy, bata pa! Ang iwan ako, ang aking mga. Di kaya din na naiwan na sa ginibig mo lang. Sabi ni Tatay Noah, iiyak, malungkot ako, aking ama. Magagado na mayagap siya at masabi ko nang mahal kita, man. Awitin ko ay ala ko sa'yo, mahal na mahal. Mahal kita, aking ama. Ay lang po. Salamat po. Ako po si Dave Gelasio po. Nakatira sa Peñalos, Santa Maria, Tonja, Manila. Ilan taong ka na? 14 po. Magkikinsi na po sa September 12. Ilan taong ka na kumakanta dito sa mga sa kalye? 2007 pa po. Start ka na kumanta? Opo. Mahilig ka talaga kumanta? Opo. Ano mga paborito mo kanta? Kay Regine Velasquez po. Regine Velasquez? Opo. Bigyan sample naman. Pangarap ko, bigay ka at sa habang panahon, ikaw ay magkasama. Hindi ko na lang siyang kulay sa buhay kong ito. Pangarap ko ang ibigin ka. Salamat po. Yung una kasi naming tinulak yung yung Kariton Classroom,
hindi naging maganda yung reception ng mga tao. Tapos even yung mga parents namin, pinagbabawalan kami na mag-volunteer kasi sayang daw yung oras namin. Nag-aaksaya lang kami ng panahon. Yung mga tambay sa kanto, talagang pinagmumura kami. Talagang, talagang pinagbababato pa kami. Tapos pinagtatawanan. And yung mga jeepney drivers na nakakasabay namin, inubusin na kami ng sobrang lakas kasi syempre mabagal kami, di ba? Tapos sisigawan kami, mumurahin kami, tumabi kayo, storbo kayo sa daan, ang bagal-bagal nyo, ano ba yan, walang kwenta naman yung ginagawa, tigil nyo na yan. So, maraming mga ganong discouragement, tsaka mga negative comments na nung nag-start kami. During that time, wala pa yung batas na kailangan nakahiwala yung adult offender with the youth offender. Ang kaso lang namin na vagrancy. Nakita ko kasi pati ko nakakulong kasama ako doon sa loob Hindi ako nagpapakilala sa street educator doon sa mga preso. Gusto ko malaman kung anong nangyayari. Yung 2 oras na nando doon, makikita mo na, ikaw, marunong ko ba mandukot? Turuan kita. So yung kulungan, nagiging quote-unquote, nagiging school for crime. Kaya yung bata, pag nabagaan siya, vagrancy, nakulong siya doon. Pag pinabayaan mo siya ron ng mga 48 hours, paglabas niya ron, meron na siyang bagong skill. Marunong siya mandukot. Ito kasi hindi naman yung pagtulong ko sa bata, hindi porke inumpisa ko na kailangan tapusin ko. Para sa akin, it's a bumbuhay ko, ganito lang gusto kong gawin paniniwala ko rin, hindi ko lang to responsibilidad, kundi sa maraming tao din lang. So, I want to show to the people then na hindi ako nandito dahil sa sweldo lamang o dahil sa matagal na ako dito sa Cali, kundi hindi lamang ako, kundi maraming tao na dapat na may mga responsibilidad. Parang tawag ito sa iyo na itong gagawin mo. So, mahalaga yun para sa akin. I don't want to say this, but this is the hardcore truth. May bisita. Dadating si Presidente Barack Obama. Dadaan sa Ross Boulevard. Lahat ng batang nandiyan dyan, lahat ng mga pamilya nakatira dyan, pagdadamputin yan, itapon lang sa shelter yan. Well, hindi naman itapon yung term. Ilagak lahat sa mga shelter yung mga yan. Kasi may dadating na bisita. Band-aid treatment. Di ba? Pag alis yung bisita, pala bisita ulit yan, okay na ulit. Di ba? There are very good street educators. I'm not saying I'm one, but there are very good street educators who literally immerse their whole lives in the street, understanding, mingling, and almost literally living with these children. Alam nila yung problema. Edukado to mga taon to. Alam nila yung problema. Bakit hindi sila ang paggawain mo ng programa? Yung gumagawa ng programa sa gobyerno kasi, nasa loob ng air-condition na opisina niya, may desk, may sekretarya, may computer, may nagre-report sa kanya, saka siya gumagawa ng programa. Hindi niya alam kung ganong kabaho sa Divisoria, hindi niya alam kung anong amoy ng stero, hindi niya alam kung anong amoy ng solvent. Paano mo gagawin? Tell me, how will you do something like this if you don't really know it? It's not only the government in terms of the street children program. I'm talking of the government as a whole. Yun ang problema ng Pilipinas, yung sistema natin na gano'n. And I'm particular with street kids. Ngayon meron ng Republic Act 7610 Marami na silang sinasandalang batas. So well protected ka. It was only in the I think it was only 1991 when the police, the hospitals, the health centers acknowledged the street education program. So, dun lang nila na-acknowledge na mayroong street educator. And until now, at least yung street ed saka yung social worker, they're at par. Kasi dati, ang sakit sa loob, maririnig mo yung social worker. Street educator lang yan. Diba? Parang nilalang lang yung ginagawa mo. Yung government services kasi natin binabraso Yung CNN Hero Recognition namin, magandang platform yun na ibinigay sa amin ng CNN kasi we've been doing the project
Yeah, since 1999. So, matagal-tagal na rin yun. More than 15 years na siguro. And na-recognize kami 2009. So, that's 10 years. Nakapagpatayo kami ng Cariton Building. Itong Cariton Building, we call it Carbil. So, short for Cariton Building. And then, ito yung dream namin na magkaroon. Kasi dati, nakiki-office lang kami. So, nakiki-park lang kami ng Cariton dun sa mother organization namin. Ang dream namin for the kids is magkaroon ng ganitong lugar na may malawak na library, tas merong learning center, parang merong space para mag-gather namin sila at magkaroon ng sariling opisina para sa mga volunteers namin, and the same time magawa namin yung pagde-develop sa mas marami pang mga kabataan. Ang Department of Education, maraming programs na naka-line up eh. And merong ilan akong na-encounter na pinapatupad ngayon, like yung mga Abot Alam project nila for the out-of-school youth. Kaya kami nakikipag-tie up din sa DepEd para malaman din namin ano na ba yung existing program nila na pwede din naming sigurong i-adapt, or meron kaming program na pwede naming i-tie up sa kanila para magkaroon ng empowerment. So, para magkaroon ng synergy at magkatulungan. So, sa ngayon, ang nakikita kong challenge sa government natin pagdating sa education is yung implementation ng mga projects and programs. Kasi magagaling naman yung mga nasa gobyerno, lalo na yung sa Department of Education, kasi namimit ko sila. So, kaya ang ano ko ngayon, nasasabi ko yun kasi nakakausap ko sila, nakakasalamuha ko sila. So, kaya alam ko kung ano yung ginagawa nila ngayon. Although, syempre, meron tayong mga nakikita sa news, na nababasa sa news, napapakinggan, napapanood, na siguro marahil hindi pa nila nakikita yung result. At yun din ang sa part ko na gusto ko rin syempre makita. Although maganda yung program, sana mas magandang makita rin yung resulta. Selfishly, I'm doing this para sa kanila, and ginagamit kong aking faith, na sa lahat ng panahon ay bagamat nakikita natin hazardous ang streets para sa kanila, very much dangerous, vulnerable sila, na maipakita natin sa kanila that andyan tayo para sa kanila. Instrumento tayo ng Diyos, na matulungan sila, makapagbago ng kanilang pananaw. Isa na rin lalo na yung mapalapit din sila sa Diyos, kasi yan ang kulang ng mga bata. Ang paniniwala ko pa rin, kung hindi ako magpapatuloy nito, babaguhin ko ang aking pamumuhay. Parang malaking pagkakamali, napaka-irresponsable ko na hindi ako tumulong sa mga bata. Alam ko nangangailangan sila. Maliit lamang akong tao, sabi nga nung pare, yung aming ginagawa, it's a small solution to a bigger problem. Ilan taong ka na? Nag-aaral ka? Anong grade mo na? Ba't wala ka sa eskwelahan ngayon? Basa yung polo mo. May Chinese doon. Tapos, may nagkaroon ng sunog. Saan kaya yun? Balitaan natin kaya. Ang susunod na programa, Let's PG. At away ng gabay ng mga gulang ang kailangan sa mga bata manonood. Tapos na po. Tapos na. Tingin ako, tingin. Tapos na ba? Tingin. Kuya, panood. Asan mo?
Good. Taas ko na konti. Always have to beat, don't beat, let them know. But I didn't know. Let it go, let it go. Can't go back anymore. Let it go, let it go. Till your warriors stand at the door. Here I stand, and here I stand. Let it go, let it go. Oh, let it find me in. Thank you. Ang pagiging isang street educator is, it's a passion, you know. Not everybody could do it. I guarantee you that. Ikaw yung taong hindi ka nandidiri sa kalye, hindi ka nandidiri sa putek, hindi ka nandidiri sa basura sa paligid nila. Kaya mo sila intindihin, kaya mo sila akbayan, kaya mo sila akapin. Pwede kang street educator. Sa kalye, una, si Manong lang ako eh. Naging si Kuya. Diba? Si Kuya dati. Si ganon. Tapos, si Kuya yun? Si Kuya Dodos yun. Yan. Eventually, after several years, like after 3-4 years, they promoted me. From Kuya, naging tatay na ako. Ngayon, pag tinatawag na nila akong tatay, I think that's the epitome of being a street educator. So, yun yung essence yung street educator. Hindi ka lang trabahador, kailangan kapatid ka nila, kabarkada ka nila, kumpare ka nila, buddy-buddy kayo, best friend ka nila, at higit sila, tatay ka nga nila. You know? Now, if you're not willing to do that, doon ka na lang ulit sa air-conditioned room. You know? Pukalala ulit doon. Mas kampante ka doon. Di ba? Ang pagiging isang street educator, mga sabihin na natin na mga bayani na mahirap hanapin. Kasi hindi, sino ba naman teacher na, o professional teacher ka, tapos magtuturo ka sa kalye na wala kang sweldo, hindi mo alam kung masusustain mo yung sarili mo or yung mga needs mo, pero gumagawa naman ng paraan ng Diyos pag ganun eh. Alam ng Diyos kung ano yung laman ng puso ng isang tao. So, i-bless niya yung tao na yun. And for me, kumbaga yung fulfillment ng isang street educator ay makikita dun sa mga bata na natuturuan niya at natutulungan niya. At makita niya eventually itong mga batang ito tutulong din sa iba kasi successful na sila. And that's something na priceless. So, ang mga street educator for me are heroes. Para sa akin, hindi porke ako yung 19 years na rito, parang pinagyabang ko na. Since day one na ako yung nagtrabaho na rito, nakita ko na hindi lang ako ang kailangan nasa kalye. Hindi lamang ako ang mayroong responsibilidad, kundi maraming tao ang may responsibilidad sa mga batang ito, sa mga kapuspalad. And so that's why I continue doing this. Kasi nga yung para sa akin may tawag eh. Lahat ng mga bagay na ginagawa natin mula sa ating puso, no, yung unselfishly na ginagawa mo ito, napakahalaga nun, no? Kaya hindi ko pwedeng sabihin na matagal na ako dito. Hindi yun. Kundi malaki ang aking responsibilidad, kundi hindi lamang ako, kundi maraming tao rin. Ay, baka malaglag yan. Kaya pag ako ay nandito, tinitingnan ko palagi siya kasi nakikita ko yung mga dreams ng mga bata to na gusto nila ma-uplift din ang buhay nila. Hindi sila nag-iisip na habang panahon nasa kalye na lang ba sila. Imagine, 5 to 12 years old, nag-drawing ng ganyan. No? Very creative sila. So ito, Freedom Wall. Ito ang tawag ko, Freedom Wall ng mga street children. Okay. Sa lansangan, mga bata'y naghambalang, walang pupuntahan, walang masilungan.
Mabuti pa ang daga, may lunggang tahanan. Kailan sila mauunawaan? Basyong bote at lata at iba pang tinanggihan. Doon sa tambakan, naroon ang kabuhayan. Mabuti pa ang aso, pagkain mula hapag-kainan. Habang basura'y kanilang pinag-aagawan. Ayaw nila ng kahirapan, hindi nila pinili ganitong kabuhayan. Kapatid ng hirap at karahasan, sa bawat kilos ay naninimbang sa lipunan. Sila'y